Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang maganda nga na po ang pinapakita ngayong performance ng magkapatid na Ausar Thompson at Amin Thompson. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pagbuo ng Los Angeles Lakers ng Triple Tower. Kabilang nga po mga katrop sa mga team na nagsorpresa sa buong NBA ngayong season ay walang iba kundi ang Detroit Pistons at Houston Rockets, since hindi nga po inaasahan na makakaangat ang mga ito sa itaas ng standings. Sa parte nga po mga katrops ng Detroit Pistons, simula nga po sa pagiging worst team nila last season ay umangat na nga po sila ngayon sa ika-6 na pwesto sa Eastern Conference, habang ang Houston Rockets ay umangat sa ika-4 na pwesto simula sa pagiging 11 seed nga po nila last year sa Western Conference. At kabilang nga po sa mga players na malaki ang iniambag sa kanilang mga pagkapanalo ngayon ay ang magkambal na sina Ausar Thompson ng Pistons at Amin Thompson ng Rockets na pareho rin naman nga po nag-average ng 14.6 points per game ngayong February. Kaya literal nga po na panalong-panalo ang dalawang kupunang ito sa magkambal na Thompson. Ang pagkakaiba lamang nga po nilang dalawa ngayon ay mas may impact nga po si Ausar Thompson, since meron nga pong record ang Pistons ngayong February na 5 wins at 2 losses, habang Rockets naman ay sobrang nag-i-struggle sa kabila ng magagandang performance ni Amin Thompson sa pagkakaroon nga po nila dito ng record na 2 wins at 5 losses. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pagbuo ng Los Angeles Lakers ng Triple Tower. Base nga po mga katrop sa kalalabas pa lang na balita, hindi rin naman nga na po hahayaan ng Lakers na samantalahin ng kanilang mga kalaban ang kanilang kahinaan ngayon sa kanilang frontcourt. In fact, base nga po sa ibinulgar ng isang NBA insider, plano pa nga na po ni Rob Pelinka na kumuha ng isa pang bagong center na posible maging available sa buyout market. Meron para naman nga po silang hanggang sa katapusan ng Pebrero para makakuha ng bagong big man na may dadala pa nga po nila pagdating ng playoffs. Kinumpirma na rin naman nga po ngayong araw na gagawin nga po nila ito once tuluyan na nga po nilang ma-waive ang kontrata ni Markieff Morris. Kaya hindi nga po kayo nagkakamali sa inyong narinig. Seryoso pa nga pong kinukonsidera na tanggalin nila si Morris upang sa ganon ay magamit nga po nilang kanyang pwesto para makakuha ng bago at mas mapagkakatiwala ang center na tutulong kay Jackson Hayes sa kanilang frontcourt. At isa nga po sa sentro na pwede pa nga po nilang kunin ngayon ay si Dwight Howard, na pwede muna nga po nilang bigyan ng 10-day contract upang sa ganon ay mapatunayan muna nga po nito ang kanyang sarili sa team. At kapag naging maayos nga po ang kanyang galaw ay maaaring nga pong siya na ang maging pangatlong center na tutulong kina Jackson Hayes at Alex Len sa kanilang frontcourt. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.